Ang sikat ng araw ay humahaplos sa kulay. Chocolate niyang balat, nagbibigay ng ginto at ningning sa bawat hibla ng kanyang mahabang, maitim na buhok. Si Anya, isang dilag na mayroong ganda ng bulaklak ng sampag-ita. Simple, ngunit nakakabighani, nakatayo sa balkonahe ng kanilang marangyang gayla sa Isla Paraiso. Ang kanyang mga mata, malalalin at may kulay ng kape, ay nakatanaw sa walang katapusang asul ng West Philippine Sea, na tila nagkukubli ng mga pangarap na minsan ay akala niya ay imposibleng makamit. Mula sa isang payak na pamumuhay sa isang baryo ng mangingisda sa Batangas, kung saan ang tanging tunog lamang ay ang halik ng alon sa dalampasigan at ang tawag ng mga ibon sa umaga, natagpuan ni Anya ang kanyang sarili sa gitna ng yaman at luho na hindi niya kailanman inakala. Ang kanyang pangarap noon ay simple lamang isang masayang pamilya, isang tahanang puno ng pagmamahalan, at isang buhay na malayo sa kahirapan. At ngayon, narito siya sa Isla Paraiso, kasama ang lalaking pinaniniwalaan niyang sagot sa lahat ng kanyang panalangin. Si Maichio Alcantara. Ang pangalan pa lamang ay kumakatawan na sa kapangyarihan, kayamanan, at impluwensya. Siya ang utak sa likod ng Alcantara Realty Group, isang imperyo sa real estate na nakalatag sa buong Pilipinas. Si Maichio ay hindi lamang mayaman. Siya ay matikas, mapanghalina, at mayroong gilas na kayang bumihag ng sinumang babae. Sa mata ng publiko, siya ang perpektong asawa, ang huwala ng tagumpay. Para kay Anya, siya ang kanyang knight in shining armor, ang nagligtas sa kanya mula sa simpleng buhay at nagdala sa kanya sa isang paraiso. Ang Isla Paraiso ay higit pa sa isang isla. Ito ay isang kaharian ng karangyaan na nilikha para sa mga Alcantara. Ang gayla, na nakatayo sa gitna ng malalagong halaman at uugnay sa makabagong arkitektura at likas na kagandahan ng isla, ay isang testamento sa yaman ni Maichio. Ang mga marmol na sahig, ang mga dingding na salamin na nagpapahintulot sa pagpasok ng liwanag ng araw at tanawin ng karagatan, ang infinity pool na tila dumadaloy patungo sa dagat, lahat ay sumisigaw ng eksklusibidad. Sa pribadong pantalan, nakadaong ang Alcantara, isang yacht na kasing laki at kasing ganda ng isang cruise ship na nakasisilaw sa ilalim ng araw. Ang buhangin ay simputi ng pulbos, ang tubig ay kulay esmeralda, at ang araw ay ginituan, isang perpektong larawan ng kaligayahan. Ngunit higit pa sa karangyaan ang bumubuo ng kaganapan ng pangarap ni Anya ay ang maliit na buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Isang anak, bunga ng pagmamahalan nila ni Maichio. Pinansagan niya itong liwanag, ang liwanag ng kanyang buhay, ang simula ng kanilang pamilya, ang simbolo ng kanilang pag-ibig. Sa tuwing mararamdaman niya ang banayad na paggalaw sa kanyang tiyan, napupuno ang kanyang puso, ang kagalakan at pag-asa. Si Maichio, na tila iisa lamang ang atensyon kay Anya, at sa kanilang magiging anak, ay laging nasa tabi niya, nagbibigay ng lahat ng uri ng pangangalaga at pagmamahal. Ang bawat salita, bawat haplos, bawat kilos niya ay nagpapatunay ng kanilang perpektong pag-ibig. Mahal ko, kumusta ang aking rina ngayong umaga, tanong ni Maichio. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal habang niyayakap siya mula sa likod. Idinikit ang kanyang pisngi sa balikat ni Anya. Ang kanyang kamay ay marahang gumapang sa tiyan ni Anya. Idinikit ang tinga niya na tila nakikinis sa tibok ng puso ng kanilang liwanag. Mabuti naman, Maichio. Maligayang, maligaya, sagot ni Anya. Ang kanyang tinig ay tila bulong na dala ng hangin, puno ng pasasalamat. Salamat sa lahat, mahal ko.
Hindi ko inakalang magiging ganito ang buhay ko. Ngumiti si Mateo, isang ngiti na nakakabighani. Ikaw ang aking liwanag, anya. Ang ilaw ng aking buhay. Karapat, dapat ka sa lahat ng ito at higit pa. Ngunit, habang ang araw ay unti-unting lumulubog at ipininta ang kalangitan ng mga kulay ng apoy at ginto, isang itim na anino ang dahang lumitaw sa paraisong yon. Ang Alcantarald ay marahang lumulutang sa karagatan. Ang mga ilaw nito ay sumasayaw sa tubig. Habang naghahanda si Anya para sa romantikong hapunan nila ni Mateo Sayet, isang silbeta ang unting lumitaw sa abo, tanaw. Isang mas malaking yet, mas moderno at mas agresibo ang disenyo, ang lumapit sa kanila. Mula roon, isang figura ang bumaba, na sinasalubong ng isang ngiti ni Mateo. Anya, mahal ko, tawag ni Mateo, halika rito. Mayroon akong ipakikilala sa'yo. Lumapit si Anya, ang ngiti sa kanyang labi ay unting kumukupas habang nakikita ang babae. Si Serafina de la Cruz. Mayroong kakaibang ganda si Serafina, matangkad, balingkinitan at mayroong mga matang talim ng isang agila at labing mapula na tila ipininta. Ang kanyang buhok ay itim at tuwid. Nabuulog sa kanyang balikat na tila isang kurtina ng kadiliman. Mayroon siyang presensya na agad na bumalot sa buong deck, puno ng lamig at misteryo. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting cocktail dress na sumasalamin sa kanyang kayamanan at kapangyarihan. Serafina, ito si Anya, asawa ko. Pakilala ni Mateo. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng anumang kakaiba. Ngunit para kay Anya, mayroong kakaibang kalungkutan sa kanyang mga mata, isang mabilis na paglamig na halos hindi niya nahuli. Anya, ito si Serafina, ang aking pinagkakatiwalaang kasosyo sa negosyo, at kasama sa mga proyektong panghinaharap ng Alcantara Group. Inilahad ni Serafina ang kanyang kamay. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang kasiyahan, Anya. Narinig ko ang marami tungkol sa'yo. Ang kanyang boses ay malalim, tila nakatago ang isang liwtisang lihin. Ang paghawak ng kamay ni Serafina ay malamig, na tila hinawakan ni Anya ang yelo. Mayroong kakaibang panginginig na dumaan sa katawan ni Anya, isang pakiramdam ng pagkabahala na hindi niya maipaliwanag. Isang premonisyon. Tinangka niyang baliwalain ito, iniisip na marahil ay dala lamang ng pagbubuntis. Ngunit ang pagganig sa mga mata ni Mateo, bagamat mabilis na nawala, ay nanatili sa kanyang isip, nagbibigay ng pahiwatig na hindi lahat ng nakikita niya ay totoo. Ang ganda ng isla, paraiso, ay nagsisimulang magdilim. Ang musika ay marahang tumutugtog sa Alcantarald. Ang mga ilaw na nakasabit sa gilid ng yate ay nagbibigay ng isang romantikong ambience, at ang mga champagne glass ay marahang nagbabanggaan. Ngunit para kay Anya, ang lahat ng iyon ay nagiging isang malabong ulap. Habang nakatayo siya sa gilid ng yate, nakatanaw sa walang katapusang karagatan, hinahayaan ng sariwang hangin na haplosin ang kanyang mukha. Biglang mayroong humaplos sa kanyang balikat. Ikaw lang pala. Ang boses ni Serafina. Malapit, malamig, at tila puno ng paghamak. Umarap si Anya, at napansin niya ang ngiti ni Serafina. Ngunit hindi ito ngiti ng pagbati. Ito ay ngiti ng uuyam. May kailangan ka? Serafina tanong ni Anya. Tinatangkang panatilihing kalmado ang kanyang boses, bagamat ang kanyang puso ay nagsisimula ng bumilis ang pagtibok. Lumapit si Serafina, ang kanyang mukha ay halos dumikit sa mukha ni Anya. Oo, kailangan ko hindi, Anya. Sa tingin ko,
ikaw ang may kailangan ng katotohanan. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang balat. Anong sinasabi mo? Tanong ni Anya. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng takot. Ngumisi si Serafina. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang isang simpleng probinsyana na tulad mo ay biglang napagpag sa isang mundo ng karangyaan? Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang isang Mateo Alcantara na kayang makuha ang kahit sinong babae ay nagpakasal sa iyo? Ang bawat tanong ay isang patalin. Si Mateo, mahal niya ako, sagot ni Anya, ngunit ang kanyang boses ay naninginig. Umalakhak si Serafina, isang tunog na nagpapalamig sa dugo. Mahal o, Anya, ang inosente mong puso. Sa tingin mo ba, ang pagmamahal ang nagtulak sa kanya? Hindi. Ito ay negosyo. Ito ay para sa reputasyon. Kailangan niya ng isang perpetong imahe. Isang legal na tagapagmana. At ikaw, ang inosenteng dilan mula sa Batangas, ang perpektong kagamitan. Napakislut si Anya. Hindi totoo yan. O, totoo yan, Anya, bulong ni Serafina. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Hindi mo ba alam ako? Ako, ang madagal ng may-ari ng puso ni Mateo. Ikaw ay isang panandaliang palamuti. Isang utang na loob. Isang laruan na pinakasalan para magkaroon siya ng lehitimong tagapagmana. Hindi ba't ang liwanag mo ay magiging Alcantara? Ang mundo ni Anya ay biglang gumuho. Ang mga ilaw ng yate, ang musika, ang amoy ng asin sa hangin, lahat ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ni Serafina na naglalagos sa kanyang utak at puso. Isang kasinungalingan ang lahat, ang kanyang pangarap, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang liwanag, lahat ba ay isang malaking kasinungalingan? Ng kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Dali siyang tumakbo patungo kay Mateo na nakikipag-usap sa ilang mga bisita. Ang kanyang ngiti ay maluwag at mapanghalina. Mateo, sigaw ni Anya. Ang kanyang boses ay garalgal. Lumingon si Mateo. Ang kanyang ngiti ay unting nawala nang makita ang desperasyon sa mukha ni Anya. Anya, anong nangyayari? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagtatago ng pagkabahala, ngunit sa mga mata ni Anya, nakita niya ang isang bahid ng pagkabagot. Si Serafina. Ano ang sinasabi niya? Totoo ba ang lahat? Ginagamit mo lang ba ako? Tanong ni Anya. Ang bawat salita ay isang pahirap. Ang mukha ni Mateo ay naging blangko. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagmamahal, ay biglang naging malamig, walang emosyon. Hindi siya sumagot. Tinitigan lamang niya si Anya, at pagkatapos ay marahang tumalikod, nagpapatunay sa lahat ng sinabi ni Serafina. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Anya ay naputol. Ang kanyang mundo ay lumubog sa kadiliman. At sa mismong sandaling iyon, abang si Anya ay nakatulala, ang kanyang mga mata ay nakapako sa likod ni Mateo, isang malakas na pagtulak ang niningas sa kanyang likuran. Si Serafina, na nasa likod niya, ay ngumiti ng mapanghamak habang ginagawa ang huling pagtulak. Paparating na ang iyong liwanag, Anya, bulong ni Serafina. Ngayon, wala na siyang sibi. Isang malakas na hampas. Ang boses ni Serafina ay huling naririnig ni Anya bago siya bumulusok sa malalim at madilim-dilila karagran. Ang mundo ay tila gumagalaw sa mabagal na paggalaw. Nakita niya ang ilo ng ngit na dahang lumalayo. Nakita niya ang silweta ni Mateo na nakatayo sa deck, nakatingin sa kanya
Walang bahid ng pagkabahala, walang kahit anong intensyon na iligtas siya. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang kanyang mga kamay ay instinktibong humawak sa kanyang tiyan kung nasaan ang liwanag. Ang liwanag ng ngayon ay nasa panganib. Ang tubig ay malanig at madilim. Lumubog si Anya. Ang kanyang mga mata ay dilat. Ang kanyang bibig ay puno ng alat. Ang kanyang baga ay napupuno ng tubig. Ang sakit ay matindi. Ngunit higit pa sa sakit ng katawan, ang sakit ng kanyang puso ay mas matindi. Ang pagkawala ng kanyang liwanag. Ang pagkawala ng kanyang pag-asa. Ang pagkawala ng kanyang lahat. Isang matalim na sakit ang tumusok sa kanyang puso na nagbigay sa kanya ng matinding tako. Ang kanyang huling nakita ay ang malalim na asul na karagatan at ang mukha ni Matthew na ngayon ay nababalutan ng isang nakakatakot na kadiliman. Ang kawalan ng malay ay dahang bumalot kay Anya. Ngunit sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, isang maliit na kislap ng apoy ang nanatili sa kanyang puso, ang kanyang instinto na mabuhay. Para saan, hindi niya alam. Ngunit ang kanyang katawan ay gumalaw, lumangoy, kumapit sa buhay na tila walang bukas. Hindi niya alam kung paano, ngunit sa gitna ng kanyang pagkapagod at pagkawala ng malay, ang kanyang mga kamay ay humawak sa buhangin, ang kanyang mukha ay sumampa sa dalampasigan. Nagising si Anya sa isang disyerto na dalampasigan, ang kanyang katawan ay nanihihina, ang bawat buto ay sumisigaw sa sakit. Ang kanyang tiyan ay walang laman, ang liwanag ay wala na. Ang kanyang mga damit ay basa at buhangin, ang kanyang buhok ay malagkit sa alat ng dagat. Ang araw ay sumisikat, ngunit para kay Anya, ang lahat ay madilim. Ang kanyang puso ay sugatan, ang kanyang kaluluwa ay nabasag. Umikbi siya, tahimik, at walang tunog. Ang kanyang mga kamay ay humaplos sa kanyang tiyan, na ngayon ay walang laman. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay higit pa sa anumang sakit na kanyang naranasan. Ito ay isang sugat na hindi maghihilom. Ang isa paraiso, na minsan ay kanyang paraiso, ay naging kanyang impyerno. Nang muling magkamalay si Anya, nakahiga na siya sa kanyang kama sa loob ng kanilang maranyang dela. Ngunit ngayon, ang dela, na minsan ay simbolo ng kanyang kaligayahan, ay naging isang gintong piitan. Mateo, ano ang nangyari, tanong niya? Ang kanyang boses ay mahina at halos hindi marinig. Lumapit si Mateo, ang kanyang mukha ay may bahid ng pag-aalala, isang maskara na ginawa para sa publiko. Ngunit ngayon ay isang maskara lamang sa kanyang mga mata. Tanya, mahal ko. Nagkaroon ka ng aksidente. Nahulog ka sa yate. Dahil sa matinding pagkabigla at stress, nawala ang liwanag natin. Paliwanag ni Matthew. Ang kanyang boses ay tila puno ng pakikiramay. Napuno ka ng matinding trauma. Kailangan mo ng special care. Ikaw ay nagkaroon ng matinding depression at mga delusion. Mga delusion. Iyon ang salitang ginamit niya. Ang lahat ng sinabi ni Seratina, ang kanyang pagtulak, ang kanyang pagtalikod, lahat ay sinabi ni Matthew na bunga lamang ng kanyang delusyon. Ang mga yaya at nurses na nagbabantay sa kanya ay hindi talaga nurse. Sila ay mga gwardiya na nagbabantay sa bawat galaw niya, bawat salita niya. Ang mga bintana ay may harang, ang mga pinto ay may kandado. Ang kanyang pribasya ay nawala. Ang kanyang kalayahan ay kinuha. Araw,
Paulit-ulit na sinasabi ni Matthew na siya ay may sakit sa pag-iisip. Pinipilit niyang paniwalaan ni Anya na ang lahat ng kanyang nakita ay bunga lamang ng kanyang imahinasyon ng kanyang matinding depresyon. Nagpapahina ka lang, mahal ko, sabi niya. Pabalik ka sa dati. Ngunit ang bawat salita ay isang pahirap. Ang kanyang isip ay nagsisimulang magulo. Totoo na ba ang lahat? Nagiging baliw na ba siya ang mas masakit pa sa sala ng kanyang sariling tahanan? Sa telebisyon na kanina ay pinapanood niya ang mga pelikula. Ngayon ay ipinapakita ang mga larawan ni Matthew at Serafina. Silang dalawa, magkahawak, kamay, nakangiti sa mga kamera, tinatawag na power couple ng Philippine High Society. Ang mga magasin ay nakalatag sa mesa. Ang kanilang mga mukha ay nakalimbag sa bawat pabalat. Ang kanilang mga larawan ay nagpapalamuti sa mga social media feeds na laging nakukuha ng mga nurse upang ipakita sa kanya. Ang bawat ngiti ni Serafina, bawat haplos ni Matthew, ay nagbigay ng matinding sakit sa puso ni Anya. Isang patuloy na paalala ng kanyang pagkakanulo, ng kanyang pagdurusa. Ngunit wala siyang magawa. Siya ay preso sa kanyang sariling tahanan, isang presong nakagapos sa gintong tanikala. Isang araw, habang siya ay umiiyak ng tahimik sa kanyang silid, isang envelope ang itinago sa ilalim ng pinto. Kinuha niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ay may mga larawan. Mga larawan ng kanyang pamilya sa Batangas. Ang kanyang ina na nagtitinda ng isda sa palengke. Ang kanyang ama na nangingisda. Ang kanyang nakababatang kapatid na naglalaro sa dalampasigan. Ang bawat larawan ay mayroong nakasulat sa likod kung magtangka kang magsalita. Tandaan mo, marupok ang iyong pinagmulan. Isang salita mo lang at ang kanilang liwanag ay magdidilim din. Ang kanyang puso ay lumubog sa takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya. Hindi niya kayang ilagay sa panganib ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang pagnanais niyang makamit ang hustisya ay nawala, napalitan ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Kinamumuhian niya si Mateo, kinamumuhian niya si Serafina, kinamumuhian niya ang mundong ito. Ngunit wala siyang magawa. Wala siyang choice, kundi manahimik. Ang paraiso ay nagdilin, at si Anya ay nabilanggo sa loob ng madilim na silid na yon. Ang kanyang puso ay puno ng pagdurusa. Ang kanyang kaluluwa ay nababalutan ng katahimikan. Ang kanyang liwanag ay namatay, at ngayon ang kanyang boses ay namatay rin. Ang araw ay dahang lumulubog sa isla, paraiso, iiwan ng kulay, uhubi, at kahel sa kalangitan. Ngunit para kay Anya, ang ganda ng paligid ay hindi na nagtatago sa dilim na bumabalot sa kanyang puso at isipan. Nakahiga siya sa kanyang kama. Ang mga mata ay nakatingin sa malaking salamin na bintana na nagpapakita ng karagatan. Ngunit ang kanyang tingin ay malabo, tila wala sa sarili. Ang kanyang silid na dating isang kanlungan ng pagmamahalan ay naging isang marangyang kulungan. Ang bawat pinto ay may kandado, ang bawat bintana ay may harang, at ang bawat sulok ay tila mayroong mga matang nakamasid. Ang mga yaya at nurses na inilagay ni Mateo sa kanya ay pawang mga gwardiya lamang na sumusunod sa bawat galaw niya, bawat salita. Ang kanyang kalayaan ay kinuha, ang kanyang boses ay pinatahimik, at ang kanyang liwanag, ang kanyang anak, ay nawala na. Ngunit sa gitna ng matinding dilim, kung saan tila wala ng pag-asa, isang maliit na kislap ng liwanag, ang dahang sumulpot.
Isang umaga, habang nililinis ni Manang Elena ang silinian niya, napansin ni Anya ang isang kakaibang paggalaw mula sa matandang babae. Si Manang Elena, na matagal nang naninilbihan sa pamilya Alcantara, ay mayroong mga matang puno ng awa sa tuwing titingin siya kay Anya. Ang kanyang mga kamay, na kay tagal nang nagtatrabaho, ay may mga kunat at bakas ng hilap, ngunit ang bawat haplos niya sa mga kasangkapan ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Si Manang Elena ay hindi lamang isang katulong. Siya ay tila isang anino na lading nariyan. Tahimik na nagmamasid at tila nakakaramdam ng lahat ng nangyayari sa loob ng bahay na iyon. Narinig niya ang mga bulungan. Nakita niya ang mga pagbabago sa ugali ni Mateo at ramdam niya ang pagdurusa ni Anya. Sa ilalim ng kanyang matandang balat, mayroong isang puso na puno ng integridad at katarungan. Habang inililipat ni Manang Elena ang mga unan sa kama ni Anya, bahagya niyang itinago ang isang maliit na piraso ng papel sa ilalim ng isa sa mga punda. Hindi ito napansin ng mga nurses na nagbabantay, ngunit nahuli ito ng mabilis na tingin ni Anya. Pagkaalis ni Manang Elena, dahan at maingat na kinuha ni Anya ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pag-asa. Nakasulat dito sa simpleng letra ng matandang babae ang mga salitang, "Huwag kang sumuko, anak ko." Ang mga salitang iyon ay tila isang balbas na nagpatubo ng isang maliit na halaman sa tigang niyang puso. Hindi siya iisa. Mayroong naniniwala sa kanya. Kinabukasan, habang nagbabasa si Anya ng isang lumang kopya ng Biblia na iniwan ni Manang Elena sa kanyang bedside table, isang banal na aklat na tila karaniwan lamang. Ngunit sa mga mata ni Manang Elena ay mayroong ibang kahulugan. Naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa pagitan ng mga pahina. Maingat niyang binuksan ang aklat at doon, nakasuksok sa gitna ng kabanata tungkol sa pag-asa at pagpapatawad ay isang lumang modelo ng cellphone. Maliit, luma, at tila hindi na gumagana. Ngunit para kay Anya, ito ay isang daan patungo sa kalayaan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang takot na mahuli ay halos hindi niya kayang pigilan, ngunit ang pag-asa na dala ng maliit na aparatong iyon ay mas matindi. "Huwag kang sumuko, anak ko." Ang mga salitang iyon ay kumalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hawak ang telepono, naramdaman niya ang isang kislap ng pagpupursige na matagal nang nawala. Oras na upang labanan. Hindi para sa sarili niya lamang, kundi para sa kanyang liwanag at para sa kanyang pamilya. Sa gabi, kapag ang lahat ay natutulog at ang mga nurses ay nakatulog sa kanilang mga pwesto, maingat na sinindihan ni Anya ang telepono. Ang luma nitong screen ay umilaw sa dilim, nagbibigay ng isang mahina, ngunit nagbibigay buhay na glaw. Sinubukan niyang mag-connect sa internet, ngunit ang signal sa isa paraiso ay mahina at ang wifi ng villa ay kontrolado ni Matthew. Sa wakas, pagkatapos ng ilang pagsubok, nagawa niyang kumonekta. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang Kahapi siya ng mga salita sa search bar. Anya, Alcantara, aksidente yet. Ang mga resulta ay nakakapanghina ng loob. Puno ang internet ng mga balita tungkol sa kanyang aksidente. Lahat ay sumusunod sa kwento ni Matthew. Mga headline, tulad ng trahedya sa paraiso, asawa ng tikoon na si Matthew Alcantara. Nagkaroon ng malubhang depresyon matapos ang aksidente sa yacht at mga artikulo na nagpapahayag ng pakikiramay kay Matthew para sa pagkawala ng kanyang asawa at anak. Walang kahit isang salita tungkol kay Serafina. Walang pagdududa tungkol sa kwento. Angin ang malinis at gawang narrative ni Matthew. Naramdaman ni Anya ang isang malamig na panginginig.
Ang kapangyarihan ni Mateo ay halos walang hangganan. Napaka-impluwensyal niya. Kaya niyang manipulahin ang katotohanan. Ang kanyang mundo ay mas maliit kaysa sa kanyang inaakala. Ang takot ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, sinamahan ito ng isang matinding pagkapuot at isang nagniningas na paghahangad na labanan. Alam niyang kailangan niya ng mas maraming impormasyon, mas maraming ebidensya. Ang maliit na telepono, bagamat luma ay ang kanyang tanging koneksyon sa mundo sa labas ng kanyang gintong kulungan. Ito ay isang simula. Ang isang maliit na kislap ng liwanag ay unting lumalakas. Sa kabila ng pagsisikap ni Mateo na itago ang katotohanan, ang liwanag ng araw ay hindi maaaring itago sa ilalim ng kumot magpakailanman. Sa isang sulok ng internet, isang maalikabok at malabong video ang dahang lumabas. Ito ay kinunan mula sa malayo, marahil mula sa isang dumadaang yete o isang manginista na malapit sa isla, Paraiso. Ang video ay nagpakita ng Alcandaral at sa isang partikular na sandali, isang maliit na figura, halos hindi makita, ngunit malinaw pa rin, ang nahulog mula sa deck patungo sa madilim na tubig. Walang tugon, walang pagsisikap na iligtas. Ahing ang paglitaw ng Saratina sa tabi ni Mateo na tumayo lamang at nanood. Ang video, bagamat malabo, ay mabilis na kumalat sa mga social media platforms. Naging gahalito, udyok ng mga diskusyon, mga haka, at mga tanong na hindi masagot ng opisyal na kwento ni Mateo. Sino ang babae na nahulog? Bakit walang rescuer? Ano ang ginagawa ng asawa niya? Ang mga tanong na ito may umalingaw sa online world at sa kalaunan, nakarating sa tainga ng mga tamang tao. Ang Philippine National Police ay hindi maaaring baliwalain ng ganitong klaseng insidente, lalo na kung mayroong implikasyon ng isang posibleng krimen na kinasasangkutan ng isang kilalang personalidad. Ang kaso ay napunta sa kamay ni Senior Inspector Ricardo Cardo Morales. Si Cardo, isang lalaking mayroong matipunong pangangatawan, mga matang matalim na tila nakakakita sa pinakatago, agong lihin, at isang personalidad na walang takot at laging naghahanap ng katotohanan, ay hindi baguhan sa ganitong uri ng kaso. Kilala siya sa kanyang dedikasyon at walang kapagurang paghahanap ng katarungan, lalo na para sa mga walang boses. Habang pinapanood ni Cardo ang malabong video sa kanyang opisina, mayroong isang bagay na nagpakulo ng kanyang dugo. Ang opisyal na ulat ni Mateo ay nagsabing isang aksidente, isang pagkahulog, dahil sa stress at depresyon. Ngunit ang video ay nagpakita ng ibang senaryo. Ang pagkahulog ay tila sinadya at ang pagkawala ng reaksyon mula sa yete ay nakakapagpabalisa. Naramdaman ni Cardo ang isang kakaibang kutob. Ang kwento ni Mateo ay puno ng butas at ang video ay ang patunay na kailangan niya upang simulan ang isang mas malalim na investigasyon. Ang kapangyarihan at impluensya ni Mateo ay hindi kailanman nagpatinag kay Cardo. Para sa kanya, ang batas ay patas para sa lahat, mayaman man o mahirap. Nang makarating ang balita tungkol sa investigasyon ni Cardo Morales kay Mateo, nagkaroon ng matinding tensyon sa loob ng villa. Si Mateo, na karaniwang kalmado at kalkulado, ay nagpakita ng isang kakaibang pagkabahala. Alam niya na ang isang katulad ni Cardo ay hindi madaling bilugin at ang video ay isang banta sa kanyang maingat na itinayong imahe. Agad siyang kumilos. Isang hapon, pumasok si Mateo sa silid ni Anya. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Anya, kailangan mong maging malakas, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila may halong pagbabanta.
may darating na pulis upang magtanong. Si Inspector Morales, sasabihin mo ang eksaktong kwento na sinabi ko sa'yo, na ikaw ay nahulog, na ikaw ay nagkaroon ng depresyon at hallucination, na ang lahat ay isang aksidente. Pinilit niyang ayos si Anya. Ang mga nurses ay naglagay sa kanya ng light makeup upang itago ang kanyang kapayatan at ang mga earbuds sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit sadyang hindi nila ito inayos ng maayos upang ipakita ang kanyang kapansanan. Pinili nila ang isang puting damit na tila nagpapakita ng kanyang pagiging mahina at marok. Ang buhok niya ay hinayaang nakalugay, hindi inayos, na tila nagpapakitan ng kanyang pagkalito. Mateo, hindi ko kaya. Bulong ni Anya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Kailangan mong gawin. Anya, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Naisip mo ba ang mangyayari sa pamilya mo sa Batangas kung hindi ka susunod ang iyong ina, ang iyong ama, ang iyong kapatid? Alam kong mahalaga sila sa iyo. Isang salita mo lang, Anya, at sisiguraduhin kong babalik sila sa wala. O mas malala pa, ipinakita ni Mateo ang isang bagong set ng mga larawan ng kanyang pamilya na nasa peligro. Isang larawan ng isang bangka na sinunog na tila nagpapakita ng isang aksidente sa kanilang bayo. Isang larawan ng kanyang kapatid na tinatakpan ang mukha habang mayroong nagbabanta sa kanya. Ang puso ni Anya ay halos huminto sa takot. Hindi niya maaaring ipahamak ang kanyang pamilya. Ang pagnanais niyang ipagtanggol ang katotohanan ay muling nagapi ng matinding takot at pagmamahal sa kanyang mga mahal sa buhay. Nilahat niya ang kanyang lakas, pinigilan ang mga luha at tumango. Gagawin ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Gagawin ko ang gusto mo. Ang araw ng pagdating ni Inspector Morales ay puno ng tensyon. Ang villa, na dating puno ng kapayapaan, ay naging isang set ng isang maingat na itinanghal na dula. Si Anya ay nakaupo sa sala, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga kamay ay naninginig sa kanyang kandungan. Si Matthew ay nasa tabi niya, ang kanyang kamay ay nakahawak sa balikat ni Anya, tila nagbibigay ng suporta. Ang kanyang ngiti ay maluwag at mapagkunwari. Dalawang nurses ang nakatayo sa isang sulok, nakamasid sa bawat galaw. Nang dumating si Inspector Morales, kasama ang kanyang kasamahan, ang kapaligiran ay lalong lumubha. Si Cardo, na nakasuot ng simpleng uniforme, ay pumasok na may kalmadong presensya. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat detalye ng silid, sa bawat ekspresyon, sa mukha ni Mateo, at sa bawat paggalaw ng mga nurses. Ang kanyang tingin ay matalin, at ito ay dumaan kay Anya, na agad na nagpababa ng kanyang mga mata. Ginoong Alcantara, binibining Anya, bati ni Cardo. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad. Ako si Inspector Morales ng Philippine National Police. Narito kami upang magtanong tungkol sa insidente sa ilang linggo na ang nakakaraan. Salamat sa pagdating ninyo, Inspector. Sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng respeto at pagkabahala. Si Anya ay nagkaroon ng matinding trauma. Masakit para sa kanya ang pag-usapan nito. Ngunit gagawin niya ang lahat upang makatulong. Hinayaan ni Mateo na si Anya ang magsalita. Sa isang mahina at nanginginig na tinig, sinimulan ni Anya ang kwento na iniutos ni Mateo. Nahulog po ako sa yate. Naging malabo ang kanyang mga mata. Nagkaroon po akong matinding depresyon at mga hallucination. Kaya hindi ko na maalala ang lahat ng malinaw. Pero,
Aksidente po talaga. Bawat salita ay isang sugat sa kanyang puso. Ang pagpapanggap ay nagbigay sa kanya ng matinding sakit. Nakita ni Cardo ang kanyang pagiging marupok, ang kanyang pagiging mahina. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata. Isang mabilis na kislap ng takot at desperasyon na hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Cardo. Ang kanyang kwento ay masyadong perpekto, masyadong walang bahid. Ang bawat salita ay tila galing sa isang script. Naiintindihan ko po, Ginang Alcantara. Sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng pakikiramay. Mahirap po talaga ang nangyari sa inyo. May katanungan lang po ako tungkol sa video na kumalat sa social media. Sa video, tila mayroong nakatayong babae sa tabi ng Alcantara habang nahuhulog kayo. Naaalala niyo ba yun? Nagulat si Anya sa tanong. Hindi niya inaasahan ito. Agad na kumilos si Mateo. Inspector, gaya ng sinabi ko, si Anya ay nagkaroon ng matinding hallucination. Ang pagkakita niya ng kung sino man sa tabi ko ay maaaring bunga lamang ng kanyang trauma. Walang ibang tao sa deck, bukod sa amin at sa crew na nasa ilalim ng deck noon. Nagpatuloy si Cardo sa pagtatanong, ngunit ang bawat sagot ni Anya ay kontrolado ni Mateo o ni Anya mismo na natatakot para sa kanyang pamilya. Habang papalapit ang pagtatapos ng interview, tumayo si Cardo. Salamat sa inyong oras. Binibining Anya, Ginoong Alcantara, sabi niya. Uling tanong lang po. Mayroon po ba kayong anumang bagay na nais idagdag anumang detalye na sa tingin niyo ay makakatulong sa investigasyon? Uminom si Anya ng tubig na ibinigay sa kanya ng isa sa mga nurses. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa sandaling iyon, habang iniabot ni Cardo ang baso, pabalik sa kanya, ang kanilang mga kamay ay bahagyang nagtama. Sa isang mabilis at halos hindi mahahalata na galaw, kinalmot ni Anya ang palag ni Cardo gamit ang kanyang kuko. Isang napakaliit na kalmot, ngunit sapat upang maging kapansin-pansin. Kasabay nito ang kanyang mga mata, na kanina pa ay nakatingin sa ibaba, ay mabilis na tuminala kay Cardo. Isang sulyap na puno ng desperasyon ng paghingi ng tulong na tila sumisigaw ng isang lihim na mensahe. Agad na binawi ni Anya ang kanyang kamay, tila nahihiya sa pagiging mahina. Wala na po, Inspektor, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang lahat po ay gulo sa aking isipan. Umalis si Cardo. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit ang kanyang isip ay puno ng pagdududa. Ang kislap sa mga mata ni Anya, ang maliit na kalmot sa kanyang palad, hindi ito maaring aksidente. Ang pagiging maingat ng mga nurses, ang sobrang pagiging protektibo ni Mateo, ang perpetong kwento na mayroong butas sa katotohanan. Isang aksidente daw. Sir, tanong ng kasamahan ni Cardo nang makalabas sila ng villa. Oo, sagot ni Cardo, ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malawak na karagatan kung saan naganap ang aksidente. Pero mayroong isang bagay na mali. Mayroong isang bagay na hindi ko maintindihan. Nang makabalik sa kanyang opisina, agad na inihanda ni Cardo ang kanyang mga materyales sa investigasyon. Hindi siya kontento sa narinig niya. Ang kalmot sa kanyang palad ay tila isang babala, isang hiling. Alam niya na si Anya ay hindi nagsasabi ng buong katotohanan at ito ay dahil sa isang malalim na takot. Nagsimula siya ng isang lihim na investigasyon gamit ang kanyang mga kontak sa media, sa mga social circles ng mga Alcantara, at sa kanyang sariling network sa kapulisan. Susuriin niya ang bawat anggulo, bawat ebidensya, bawat bulong, hanggang sa matuklasan niya
ang tunay na nangyari sa Isla Paraiso. Hindi niya hahayaang ang isang makapangyarihang tao ay makalusot sa batas. Ang anino ng pananahimik ay mahaba at malalim. Ngunit si Cardo ay handang lumusong sa dilim upang hanapin ang liwanag ng katotohanan. Ang kanyang paghahanap ay nagsisimula pa lamang. Ang pagkainis ni Matthew sa nagbabadyang investigasyon ay unting lumarin. Ang kakaibang pagkilos ni Anya at ang hinala ni Inspector Morales, bagamat walang matibay na ebidensya, ay nagpaparamdam sa kanya ng isang hindi magandang premonisyon. Ayaw niyang may makasira sa perpektong kakadi na kanyang itinayo lalo na ngayong malapit na siyang magsimula ng mas malalaking proyekto at lumabas bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas kasama si Serafina sa kanyang tabi. Ang anumang bahid sa kanyang pangalan ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kanyang imperyo. Isang gabi, habang ang Deyla ay tahimik, nilapitan ni Mateo si Anya sa kanyang silid. Hindi na ang kanyang dating matamis na tinilang kanyang ginamit, kundi isang boses na puno ng pagbabanta, na tila nagtatago ng 1,000 galit. Anya, ang ginagawa mong ito ay hindi nakakatulong. Alam kong may kinalmot ka sa pulis. Akala mo ba, hindi ko nalaman ang kanyang mga mata ay nalilisik na tila mga baga sa dilim. Nagulat si Anya. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Hindi niya akalain na malalaman ni Mateo ang simpleng pagkilos na iyon. Ang kanyang takot ay muling bumalik, mas matindi kaysa dati. Ngunit bago pa siya makasagot, isang bagong anino ang pumasok sa silid. Si Serafina de la Cruz, nakasuot ng isang makinis na black silk dress ng kanyang presensya, ay tila isang malamig na semoy ng hangin. Mayroong isang ngiti sa kanyang mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiti ng tagumpay at ng kalupitan. Mateo, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa simpleng probinsyana na ito. Sabi ni Serafina, ang kanyang boses ay parang musika, ngunit puno ng kamandag. May mas epektibong paraan. Isang deal, Anya. Ang mga mata ni Anya ay napako kay Serafina. Pakiramdam niya ay para siyang isang maliit na hayop na nasa harap ng isang gutom na leon. Kinakailangan mong magsalita sa publiko. Patuloy ni Serafina, ang kanyang bawat salita ay tila isang martilyo na tumatama sa puso ni Anya. Na ang lahat ng iyong mga akusasyon ay bunga lamang ng iyong depresyon at hallucination. Na ang aksidente sa Yate ay purong aksidente lamang. Na ako ay inosente at si Mateo ay isang mapagmahal na asawa na aalala sa iyo. Napaatla si Anya. Ang kanyang dugo ay tila nagiging yelo. Hindi ko gagawin yan. Nagsinungaling kayo sa akin. Pinatay niyo ang liwanag ko. Sigaw ni Anya. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at sakit. Ngumisi si Serafina. Oh, hindi ka ba magpapakabuti? Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang kapalit ng iyong kooperasyon? Ang kanyang mga mata ay nalilisik habang tumitingin kay Mateo. Sabihin mo sa kanya, Mateo, ang ating regalo pa sa kanya. Lumapit si Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kung susundin mo kami, Anya, titigil kami sa pagpapahirap sa pamilya ng matapat mong Manang Elena. Ang bawat salita ni Mateo ay tumama kay Anya na tila isang suntok. Si Manang Elena, ang matandang babae na nagbigay sa kanya ng pag-asa, ang tanging tunay na kaliyado niya sa kulungan na ito. Ang pagdududa, ang sakit, ang tanong na paano ay bumalik sa kanyang isip. Ano ang ginawa niyo sa kanya? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naninginig.
Ipinaliwanag ni Mateo na walang bahid ng pagsisisi ang kanilang plano. Matagal na pala niyang sinimulan ng pagpapahirap sa pamilya ni Manang Elena sa kanilang baryo ng mangingisda. Ang mga bangka ng kanyang mga anak at apo ay sinisira, tila aksidente. Ang kanilang mga anak ay pinagbabantaan na tila hindi na makakapasok sa eskwela dahil sa walang tigil na panggugulo. Ang kanilang maliit na bahay ay paulit-ulit na sinasalakay na tila mga magnanakaw ang may gawa. Lahat ay dinisenyo upang sirain ang kanilang kabuhayan at pag-asa. Ang mga aksidenteng ito ay magpapatuloy, anya, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malumanay, ngulit puno ng kapahamakan. Hanggat hindi ka tumutugon, ang iyong pamilya ay ligtas sa ngayon. Ngunit ang pamilya ni Manang Elena, sila ang magbabayad ng presyo. Isang malalim na sakit ang tumusok sa puso ni Anya. Ito ang kanyang pinakamalaking kahirapan. Ang kanyang paghahanap ng katarungan para sa kanyang sarili at sa kanyang liwanag ay tila napapawi ng pagmamahal niya sa mga taong walang kinalaman dito. Hindi niya kayang makita na nagdurusa ang mga inosenteng tao dahil sa kanya. Lalo na si Manang Elena na nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Hindi ko sila kayang hayaang magdusa, bulong ni Anya. Ang kanyang mga mata ay nanlabos sa luha. Ang kanyang bawat hibla ng pagputol ay tila nawawala, napapalitan ng isang matinding pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Wala silang kasalanan. Pumiti si Serafina, isang mapanghamak na ngiti. Matalino ka rin pala, Anya. Mabuti naman at naisip mo ang kapakanan ng iba. Kaya, ano tatanggapin mo ba ang aming deal? Si Anya ay nakayuko. Ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang kanyang kaluluwa ay pinunit. Ang kanyang liwanag ay namatay at ngayon, ang kanyang boses ay kailangan niyang patayin para iligtas ang iba. Ang desisyon na ito ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sakit na kanyang naramdaman. Ang katarungan para sa sarili ay tila isang luho na hindi niya kayang makuha sa harap ng kaligtasan ng mga inosente. Sa wakas, pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, tuminala si Anya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang tingi na hindi maipaliwanag, isang malalim na lungkot, ngunit kasama rin ang isang kislap ng isang bagay na hindi pa rin nawawala. Tinatanggap ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal, ngunit matatag. Gagawin ko ang gusto niyo. Ngunit tigilan niyo na ang pamilya ni Manang Elena. Ang ngiti ni Mateo at Serafina ay lumawak, isang ngiti ng tagumpay. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay nagapin na nila si Anya. Ngunit hindi nila alam, sa likod ng kanyang mga luha at pagtanggap, mayroong isang nagniningas na apoy na nagsisimula ng lumakas. Isang apoy na handang sumunog sa lahat ng kasinungalingan. Sa sumunod na araw, isang maliit na press conference ang ginana sa isa sa mga meeting rooms ng Alcantara Group sa Manila na maingat na inorganisa upang magmukhang kaswal at hindi pinilit. Si Anya ay pinuwersang dumalo, ang kanyang mukha ay mainat na inayusan upang magmukhang maputla at pagod, ngunit walang bahid ng anumang pisikal na pinsala. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang kanyang tindig ay tila walang lakas. Nakasuot siya ng isang plain, kulay pastel na damit na tila nagpapakita ng kanyang pagiging fragile. Si Mateo ay nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang kamay ay marahang nakahawak sa kanyang likod na tila nagbibigay ng suporta. Ang kanyang mukha
ay puno ng pagkabahala na tila isang mapagmahal na asawa na aalala sa kanyang may sakit na asawa. Si Serafina ay wala doon. Pinanatili ang kanyang distansya sa publiko upang maiwasan ang anumang pagdududa. Ang mga mamamahayag ay kakaunti lamang, pawang mga pinili ng Bertimerio. Ang mga flash ng kamera ay tila sumasapok sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya kumukurap. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ang kanyang lalamunan ay tila mayroong nakaharang. Maraming salamat sa inyong pagdating, panimula ng tagapagsalita ng Alcantara Group. Ngayon, narito si Ginang Anya Alcantara upang magbigay ng pahayag tungkol sa mga usapan na kumakalat sa publiko. Inihatid ang mikropono kay Anya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hawakan niya ito. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa isang blangkong pader sa likod ng mga mamamahayag. Iniiwasan ang anumang koneksyon sa mata. Sa kanyang isipan, umalingaw ang mga larawan ng pamilya ni Manang Elena, ang mga nasirang bangka, ang mga batang walang pag-asa para sa kanila, para sa kanilang kaligtasan. Sa isang boses na halos hindi marinig, nagsimula siyang magbasa mula sa isang piraso ng papel na inihanda para sa kanya. Ako po si Anya Alcantara. Nais ko pong linawin na ang lahat, ang mga balita at tungkol sa isang krimen o paggamit sa akin ay pawang. Hindi totoo. Ang bawat salita ay tila isang balbas na tumatama sa kanyang kaluluwa. Ako po ay nagkaroon ng matinding depresyon pagtatapos ng aking aksidente sa Yete. Ang pagkawala ng aming anak ay lubos na nakasira sa aking pag-iisip. Kaya't nagkaroon po ako ng mga hallucination at maling pag-iisip. Ang pagkahulog ko ay purong aksidente lamang. At ang mga tao na nakita ko ay dunga lamang ng akin gulo sa isip. Hindi niya binanggit si Serafina. Hindi niya binanggit ang kahit anong detalye ng pagkakanulo. Ang kanyang boses ay mekanikal, walang emosyon, na tila isang robot na nagbabasa ng isang script. Sa dulo ng kanyang pahayag, inihayag niya na hihilingin niya ang pagtigil ng anumang investigasyon dahil sa kanyang mental health condition. Si Mateo ay ngumiti, isang ngiti ng tagumpay. Ang mga mamamahayag ay nagulantang, ngunit ang kanilang mga matanong ay hindi na pinansin. Agad na itinataboy ng mga security guards ang sinumang nagtangkang magtanong ng karagdagang detalye. Sa likod ng mga mamamahayag, nakatayo si Inspector Ricardo Morales. Ang kanyang muka ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nakita niya ang pagdurusa sa mga mata ni Anya, sa kanyang walang buhay na tinig. Ang pagkilmot sa kanyang palad ay isang patunay na hindi ito ang buong katotohanan. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat, sinabi ni Anya na ang lahat ay isang kasinungalingan. Wala siyang magagawa. Walang ebidensya. Walang matibay na dahilan upang ipagpatuloy ang investigasyon sa harap ng publikong pagtanggi ng biktima mismo. Ang kanyang puso ay puno ng magkadismaya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niya na mayroong isang bagay na mali. Alam niyang ito ay hindi pa ang katapusan. Ang dilin ay mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Habang si Anya ay nagdudusa sa loob ng gintong kulungan at si Mateo ay nagdiriwang sa kanyang tagumpay, mayroong isang matandang babae na tahimik na gumagalaw sa anino, naghahanda ng kanyang sariling plano. Si Manang Elena, hindi siya basta naniniwala sa pagbabago ng puso ni Mateo. Nakita niya ang kasamaan sa mga mata nito
at ramdam niya ang matinding pagdurusa ni Anya. Ang kanyang instinct ay nagsasabi sa kanya na ang pagtanggap ni Anya ay hindi tunay. Naramdaman niya na si Anya ay napilitan. Ilang buwan na ang nakalipas, bago pa man maganap ang aksidente sa yate, napansin na ni Manang Elena ang kakaibang pagbabago sa ugali ni Mateo. Narinig niya ang mga bulungan, nakita niya ang mga lihim na pagpupulong, at nakaramdam siya ng isang kakaibang tensyon sa pagitan ni Mateo at Serafina. Ang kanyang pagmamahal kay Anya, na itinuturing niyang sariling anak, ay nagtulak sa kanya upang maging maingat. Isang gabi habang naglilinis ng sala, nakita ni Manang Elena si Mateo at Serafina na uusap sa isang sulok. Ang kanilang mga boses ay mababa, ngunit puno ng pagmamanipula. Mayroon siyang narinig na legal na tagapagmana, walang silbi at ilayo sa mata ng publiko. Ang kanyang puso ay kumalabog sa takot para kay Anya. Sa isang mabilis na desisyon, bumili siya ng isang maliit na digital voice recorder na tila isang simpleng laruan. Alam niyang peligroso ang ginagawa niya, ngunit ang kanyang konsensya ay hindi niya kayang baliwalain. Maingat niyang itinago ang recorder sa loob ng isang antigong estatwa ng Santo Niño na nakalagay sa ibabaw ng karaples sa sala, isang lugar na bihira nilang tingnan at isang bagay na mayroon ding sentimental na halaga sa pamilya Alcantara. Bawat linggo, sa ilalim ng takip ng dilim o sa tuwing wala ang mga gwardya, kinukuha niya ang recorder. Off, kinokopya ang mga naitalang usapan sa isang USB drive at pagkatapos ay muling ibabalik sa Santo Niño. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat pagkakataon, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matindi kaysa sa kanyang takot. Ang mga naitalang usapan ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Malinaw na narinig niya ang kanilang mga plano, ang pagtulak kay Anya sa dagat, ang pagpapanggap na aksidente, ang pagpapanggap na depresyon, ang paggamit kay Anya bilang isang biktima upang makakuha ng simpatiya ng publiko. Narinig din niya ang kanilang mga pagbabanta sa kanyang pamilya, ang kanilang mga uutos na sirain ng mga bangka at takutin ang kanyang mga apo. Ang bawat detalye ay naitala, malinaw, at hindi maikakaila. Nang marinig ni Manang Elena ang pahayag ni Anya sa telebisyon, naramdaman niya ang isang matinding lungkot. Alam niyang napilitan si Anya. Ang kanyang puso ay nabasag para sa dalaga, ngunit ang kanyang determinasyon ay lalong lumakas. Ito na ang tamang oras upang kumilos. Alam niyang hindi na siya maaaring manatili sa dila. Ang kanyang pagiging tapat kay Anya ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanya. Kaya't, isang araw, pagkatapos ng press conference, habang pinaghahanda niya ang mga gamit ni Anya, sinamantala ni Manang Elena ang pagkakataon. Nakita niya si Inspector Morales na naghihintay sa labas ng villa na tila nagmamasid. Sa isang mabilis na desisyon, lumabas siya at nilapitan si Cardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit mayroong isang matinding lakas sa kanyang tindig. Inspector Morales, bulong ni Manang Elena, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kailangan ko po kayong makausap. Nagulat si Cardo. Nakita niya ang pagkabahala sa mukha ng matandang babae. May problema po ba? Manang inilabas ni Manang Elena ang isang maliit na USB drive mula sa bulsa ng kanyang apron, at mabilis itong iniabot kay Cardo. Kasama nito ay isang nakatiklap na piraso ng papel. Ito po, Inspektor. Sana makatulong ito sa paghahanap niyo ng katotohanan. Ang kanyang mga mata ay nanlabos sa luha. Hindi ko po kayang hayaan na manatili ang kasinungalingan. Nakita ko po ang lahat ng nangyari. At alam kong si Anya
Pinipilit lang siya. Kinuha ni Cardo ang os at ang liham. Bago pa siya makatanong ng karagdagang detalye, daling umalis si Manang Elena na tila natatakot na mahuli. Umalik si Cardo sa kanyang sasakyan, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Pinuksan niya ang liham. Ang sulat kamay ni Manang Elena ay hindi maganda, ngunit ang bawat salita ay puno ng katapatan at pag-asa. Ikinuwento niya ang kanyang pagdududa, ang kanyang pagmamahal kay Anya, ang kanyang pag-record sa mga usapan, at ang kanyang matinding pananampalataya sa katarungan. Hindi po ako makakapunta sa korte, isinulat ni Manang Elena. Ngunit sana, ang mga ito ay sapat na upang makamit ang hustisya para kay Anya at sa kanyang liwanag. Agad na isinaksak ni Cardo ang OSD sa kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay nalilisik habang pinapakinggan niya ang mga recording. Ang boses ni Mahityo, ang boses ni Serafina, ang kanilang mga plano, ang kanilang pagdududa, ang kanilang palupitan, ang kanilang pagbabanta sa pamilya ni Manang Elena, ang kanilang pagtawa sa pagdurusa ni Anya. Bawat detalye ay malinaw, malinaw na malinaw. Ang kanyang mga kamao ay nakakulom. Ang dugo niya ay kumukulo sa galit. Ito ang matibay na ebidensya na kanyang hinahanap. Hindi na lamang ito isang kutob. Ito ay katotohanan. Isang katotohanan na hindi nila kailang itago. Ang pader ng kasinungalingan na itinayo ni Matthew ay guguho. Mayroon akong katarungan para sa'yo, Anya, bulong ni Cardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at determinasyon. Hindi ka na mag-iisa. Isang linggo, pagkatapos ng press conference, naglunsad si Matthew at Serafina ng isang engranding party sa isa paraiso. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagdiriwang, ito ay isang grand celebration ng kanilang tagumpay laban kay Anya at sa pagsara ng kaso. Ang buong Isla Paraiso ay nagniningning sa liwanag ng libong fairy lights. Ang musika ay umaalingaw sa hangin. At ang mga bisita, mula sa mga kilalang personalidad sa politika, negosyo, at showbiz, ay dumating lula ng kanilang mga pribadong yacht at helicopter. Ang champagne ay dumadaloy na parang iloob. Ang mga pagkain ay pinili mula sa pinakamahuhusay na chef, at ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan. Si Mateo at si Serafina ay nakatayo sa gitna ng selebrasyon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamataas at ngiti ng tagumpay. Si Serafina ay nakasuot na isang nakasisilaw na red gown. Ang kanyang presensya ay tila isang reyna. Si Mateo ay nakasuot ng isang bistok suit. Ang kanyang gilas ay walang kapantay. Ang lahat ay tila iniisip na ang power couple na ito ay nakatakas na sa anumang posibleng akusasyon at ngayon ay handa na silang sakupin ang mundo. Ang lahat ng pagdududa ay nawala, napalitan ng paimbabaw na paghanga at pagbati. Para sa atin, mahal ko, bulong ni Matthew kay Serafina. Habang nag-iinuman sila ng siyang bagine, nakuha natin ang lahat. Ngumiti si Serafina, isang ngiti na puno ng kapangyarihan. Oo, mahal ko. Ang lahat. Ngunit habang ang party ay nasa kanyang kasukbulan, habang ang mga tawa at usapan ay umaalinaw sa buong gayla, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Biglang nagdilim ang lahat. Ang musika ay huminto. Ang mga ilaw ay namatay, naiwat ang lahat sa isang nakakabinging katahimikan at dilim. Nagkaroon ng bulungan, ng pagkabahala, ng mga tanong.
Nagulantang ang mga bisita, ang kanilang mga tawa ay biglang nawala. At mula sa dilim, isang boses ang umalingaw mo. Isang boses na puno ng autoridad na hindi maikakalila. Walang gagalaw. Biglang umilaw ang mga flash ng kamera. Sunod, na tila mga kidlat sa gabi. Mula sa main entrance ng villa, pumasok si Inspector Ricardo Morales, kasama ang isang malaking team ng mga pulis na nakasuot ng kanilang uniforme at may hawak na baril. Ang kanyang tingin ay matayin, direktang nakatuon kina Mateo at Serafina na nakatayo sa gitna ng dilim at ilaw ng flash. Inspector Morales, tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nagtatago ng gulat. Anong ibig sabihin nito? Wala kayong karapatang manggulo sa aming pribadong party. Hindi pinansin ni Cardo ang pagdutol ni Mateo. Tumango lamang siya sa kanyang mga kasamahan. Agad na ikinabit ng isang pulis ang isang speaker sa sound system ng villa. Inagabi niyo na ang party. Alcantara, sabi ni Cardo. Ang kanyang boses ay kalmadong, ngunit puno ng pagbabanta. Ngunit mayroon kaming present para sa inyo. At para sa lahat ng inyong mga bisita. Isang present na matagal na ninyong itinatago. Pinindot ni Cardo ang play button sa isang maliit na device. At sa loob ng nakakabining katahimikan, isang boses ang umalingaw sa buong villa, malakas at malinaw, naggaling sa recording ni Manang Elena. Walang silbi ang babae niyan. Isang probinsya na lang nagagamitin para sa negosyo. Kailangan natin ng legal na tagapagmana, Serafina, para hindi na tayo magtago. Ito ang boses ni Mateo, malinaw. At ang liwanag niya matapos ang lahat ng ito, wala na siyang silbi. Itulak mo na lang sa dagat. Ang daming isda, buon. Ito ang boses ni Serafina, puno ng kamandag, na tila tumatawa. Paano ang pamilya ni Manang Elena? Sumusunod ba siya? Tanong ni Mateo sa isa pang recording. Oh, pero kailangan nating takutin. Sirain ang bangka. Luming aksidente. Para malaman niyang seryoso tayo. Ito ang boses ni Serafina. Ang mga tinig ni Mateo at Serafina ay umalingaw sa buong villa, naglalantad ng bawat detalye ng kanilang kasamaan, ng kanilang mga plano, ng kanilang pagbabanta, at ng katotohanan sa likod ng aksidente ni Anya. Ang mga bisita ay nagulantang, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Ang mga bulungan ay nagsimula mas malakas kaysa dati. Ang mukha ni Mateo at Serafina ay biglang namutla, nawala ang lahat ng kulay. Ang kanilang mga ngiti ay nawala, napalitan ng matinding takot at galit. Ang kanilang mga mata ay dilat na tila nakakita ng multo. Ang kanilang mga maskara ay gumuho sa harap ng lahat. Mateo Alcantara at Serafina de la Cruz, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Kayo po ay inaresto sa salang murder dahil sa pagkawala ng anak ni Anya, obstruction of justice, perjury, at accomplice to murder. Sa harap ng mga mamamahayag na patuloy na flash ng kamera, at ng mga bisitang nakatulala, inilagay ng mga pulis ang posas sa mga kamay ni Mateo at Serafina. Ang kanilang pagtanggi, ang kanilang mga pagtutol ay walang nagawa. Dinala sila palabas ng villa, sinakay sa isang patrol boat, at pabalik sa mainland, sa ilalim ng ilaw, ng mga kamera, at ang mga mata ng mga taong minsan ay hinangaan sila. Ang isla, paraiso, na minsan ay saksi sa kaligayahan, at pagkatapos ay sa kalupitan at kasinungalingan, ay ngayon ay saksi sa pagbagsak ng mga naghahari sa dilim. Ang party ay nagtapos ng hindi inaasahan.
at ang panganib ng katotohanan ay sa wakas ay nabunyag. Ang mga anino ng pananahimik ay nawala, napalitan ng liwanag ng katarungan. Ang iinay ng mga posas, ang hagupit ng hangin, habang ang patrol boat ay lumalayo sa isla, paraiso, ay tila mga huling hinig ng isang orkestra ng kasamaan. Ngunit para kay Anya, na nakakulong pa rin sa kanyang silid, ang tunog na yon ay tila isang bagong awit ng pag-asa. Ang mga dingding na dating nagkukubli sa kanyang mga luha at takot ay tila ngayon ay bumubulong ng kalayaan. Hindi na siya iisa. Ang paglabal ay nagsisimula pa lamang. Ang kanyang liwanag, ang kanyang anak na nawala, ay tila nagbigay sa kanya ng lakas mula sa kabilang buhay. 4. Isa. Ang paglilitis, ang dekada ang mga sumunod na araw matapos ang aresto ni Mateo at Serafina ay puno ng matinding paghahanda. Hindi ito magiging madali. Si Mateo Alcantara ay isang pangalan na may bigat at impluwensya at alam ng lahat na gagamitin niya ang lahat ng kanyang koneksyon upang makalaya. Ngunit ngayong mayroong matibay na ebidensya at isang buong koponan ng pulisya sa likod ni Anya, ang dynamics ay nagbago. Si Anya ay inilipat sa isang ligtas na lugar, malayo, sa namamata ng publiko at sa posibleng banta mula sa mga koneksyon ni Matthew. Dito, nakipagpulong siya sa mga abogadong ipinadala ni Inspector Morales, mga abogadong kilala sa kanilang integridad at kakayahan na lumaban sa mga makapangyarihang tao. Kasama rin niya si Inspector Morales, na laging naroon upang bigyan siya ng suporta at katiyakan. Ang kanyang takot na matagal nang nagpatahimik sa kanya ay dahang napalitan ng isang nagniningas na pagpupursige. Sa bawat pagpupulong, sa bawat pagrepaso ng mga ebidensya, lalo niyang nararamdaman ang pagbangon ng kanyang kalooban. Narinig niya ang kanyang sariling kwento na ikinukwento sa ligan na pananaw. Ang mga detalye ng kanyang paghihirap ay binibigyan ng timbang at kahulugan. Ang mga salita ni Macho at Serafina mula sa recording ay nagsisilbing gasolina sa kanyang galit at determinasyon. Hindi na ito para sa akin lamang, Inspector. Bulong ni Anya kay Cardo sa isa sa kanilang mga pagpupulong. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa liwanag na isang bagong pag-asa. Ito ay para sa liwanag ko. Para sa lahat ng liwanag na inagaw nila. Hindi ko hahayaang makalusot sila. Pinayuhan siya ng mga psychologist na ibinigay ng pamahalaan, hindi para pagalingin ang kanyang depresyon na gawa ni Mateo, kundi upang tulungan siyang iproseso ang trauma at hanapin ng kanyang boses. Sa bawat sesyon, inilalabas niya ang lahat ng sakit, lahat ng takot, at lahat ng galit na matagal niyang kinimkim. Ang bawat paglabas ng kanyang damdamin ay tila isang paglilinis, isang paghahanda para sa labanan na darating. Nagsimula siyang mag-ensayo sa pagkwento ng kanyang karanasan, hindi lamang upang makapagbigay ng malinaw na testimonya, kundi upang masanay ang kanyang sarili sa paghaharap sa katotohanan. Ang kanyang dinig, na matagal nang nanginginig sa takot, ay dahang lumakas, naging matatag, at puno ng diwa ng paghihiganti. Tumating ang araw ng paglilitis, at ang kaso ni Mateo Alcantara at Serafina de la Cruz ay naging sentro ng atensyon ng buong Pilipinas. Tinawag itong ang paglilitisang dekada, isang labanan sa pagitan ng kapangyarihan at katarungan, sa pagitan ng kadiliman at liwanag. Ang mga media ay nakabantay sa bawat galaw, ang bawat pahayag ay ginagawang headline. Pumasok si Anya sa korte, ang kanyang paglalakad ay matatag, puno ng dignidad. Nakasuot siya ng isang puting barot saya,
isang modernong interpretasyon ng tradisyonal na kasuotang Pilipino. Simple, ngunit elegante, nagpapahiwatig ng kanyang pinagmulan at ng kanyang pagiging dalisay, ngunit nagtatago ng isang matinding lakas. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng luha, ngayon ay puno ng diwa, ang paghihiganti. Ngunit mayroon ding kalmado at determinasyon. Walang bahid ng panggugulo o kahinaan. Ang lahat ng nakakita sa kanya ay nagulantang. Hindi ito ang anya na ipinakita sa media, ang mahina, depressed, at hallusinating na anya. Ito ay isang babaeng handang lumaban. Naupo siya sa witness stand, ang kanyang tingin ay direktang nakatutok kina Mateo at Serafina na nakaupo sa mga upuan ng akusado. Ang kanilang mga mukha na puno ng pagmamataas noong nakaraang linggo, ngayon ay namutla, puno ng galit at pagkabila. Nakita ni Mateo ang kanyang dating laruan na nakatayo laban sa kanya at ang kanyang ngisi ay naglalaho. Inang Alcantara, maari niyo po bang ikuwento sa korte ang nangyari noong gabing iyon sa Isla Paraiso? Tanong ng piskal. Ang kanyang boses ay malumanay. Huminga ng malalim si Anya. Ang kanyang tinig, na matagal nang pinatahimik, ngayon ay umalingaw sa buong courtroom, malinaw at matatag. Sinimulan niya ang kanyang kwento, hindi lumaktaw ng kahit anong detalye. Akala ko po, ang buhay ko ay isang panaginip. Panimula niya, ang kanyang tinig ay nagtatago ng lungkot. Akala ko po, si Mateo Alcantara ang aking knight in shining armor. Ikinuwento niya ang kanyang pinagmulan, ang kanyang simpleng pangarap. Ang pagdating ni Mateo, ang kanilang pag-ibig, ang Isla Paraiso, at ang kanyang pagbubuntis. Ang bawat detalye ay nagpapakita ng isang inosenteng babae na nagmamahal at nagtitiwala. Pagkatapos, dumating ang punto kung saan nagsimula ang dilim. Tumating si Serafina de la Cruz. Hindi ko po inakala na siya ang magiging simula ng aking impyerno. Inilarawan niya ang gabing iyon sa yate, ang mga salita ni Serafina, na tila mga matalim na kutsilyo. Sinabi niya po na ako ay isang laruan, isang kagamitan lamang para kay Mateo, para magkaroon ng legal na tagapagmana. Na siya po ang tunay na minamahal ni Mateo. Na ang lahat ay isang kasinungalingan. Ang kanyang boses ay nanginginig ng kaunti, unit agad siyang nagpakatatag. Nagtungo po ako kay Mateo, humingi ng paliwanag. Ngunit siya po ay tumalikod. Nagpatunay po siya sa lahat ng kasinungalingan. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ko po ang isang matinding tulak sa aking likuran. Inilarawan niya ang pagkahulob, ang kanyang pagpupumiglas sa madilim na tubig, ang matinding sakit sa kanyang kuson, at ang pagkawala ng kanyang liwanag, ang kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay instinktibong humaplos sa kanyang tiyan. At sa sandaling iyon, nakita ang sakit at galit sa kanyang mga mata. Maraming luha ang pumatak sa courtroom at ang galit ay lumabas mula sa mga bisita. Pagkatapos, inilarawan niya ang kanyang pagkakakulong sa villa, ang walang tigil na pagpapaniwala ni Mateo na siya ay may sakit sa pag-iisip. Ang mga larawan ni Mateo at Serafina sa media na naglalantad ng kanilang relasyon at ang mga pagbabagta sa kanyang pamilya sa Batangas. Ang bawat pahayag ay nagbibigay ng matinding epekto na tila hinahayaan ang lahat na makita ang kanyang pinagdaanan. Inamin din niya ang kanyang pagpapanggap sa press conference, ipinaliwanag ang tungkol sa mga pagbabanta kay Manang Elena at sa kanyang pamilya. Sa dulo ng kanyang testimonya, ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan. Hindi po ito aksidente. Ito po ay isang sinadyang krimen. Hindi po ako baliw.
Ako po ay biktima. At ang liwanag ko, ang aking anak, siya po ay pinatay nila. Ang buong courtroom ay natahimik. Nakita ang galit sa mga mata ni Matthew at Serafina, ngunit wala silang magawa. Ang katotohanan ay lumabas na. Sumunod na tumayo si Manang Elena, ang matandang babae na mayroong pusong ginto. Siya ay simple lamang ang kasuotan, ngunit ang kanyang presensya ay puno ng dignidad. Kahit mayroon siyang halong takot sa kanyang mga mata, ang kanyang determinasyon ay mas matindi. Nagtrabaho po ako sa mga alkantaran ng mahabang panahon. Panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Nakita ko po ang lahat. Ang pagbabago ni Ginoong Mateo. Ang pagdating ni Ginang Serafina. Naramdaman ko po na mayroong masamang mangyayari. Ikinuwento niya ang kanyang pagdududa, ang kanyang pagbili ng recorder, at ang kanyang pagtatago nito sa loob ng Santo Niño. Ang bawat detalye ng kanyang pagtago, ang ebidensya, ang kanyang takot, at ang kanyang matinding pananampalataya sa katarungan ay nagpakita ng kanyang kabayanihan. Narinig ko po ang lahat, sabi niya, at ang kanyang tingin ay direktang nakatutok kay Mateo at Serafina. Ang kanilang mga plano, ang kanilang pagtulak kay Anya, ang kanilang pagbabanta sa akin at sa aking pamilya. Lahat po ay naitala sa usnayan. Itinuro niya ang Osdryle na iniharap na bilang ebidensya. Kahit takot po ako, hindi ko po kayang hayaan na malibing ang katotohanan. Ang kanyang testimonya na sinamahan ang mga recording na nagpatunay sa bawat salita ay nagbigay ng isang matibay na pundasyon sa kaso. Ito ay hindi lamang kuwento ni Anya. Ito ay kuwento ng isang tapat na katulong na handang ibuwis ang lahat para sa katarungan. Pagkatapos ng maraming araw ng matinding paglilitis, ng mga debate at ng mga cross-examination, dumating ang oras ng paghar. Ang buong bansa ay nakatutok, naghihintay ng desisyon. Pumasok ang huwes, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang courtroom ay natahimik. Sa kaso ng tao laban kina Serafina de la Cruz at Matthew Alcantara, panimula ng huwes, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Pagkatapos ng masusing pagsusuri sa lahat ng ebidensya at testimonya, ang korte ay nagbigay ng hatol. Ang puso ni Anya ay kumalabog ng malakas. Nagkatinginan sila ni Cardo at ngumiti ito sa kanya, isang ngiti ng pag-asa. Serafina de la Cruz, patuloy ng huwes, ay napatunayang nagkasala ng intentional murder dahil sa pagkawala ng anak ni Ginang Anya Alcantara at conspiracy to murder. Siya ay hinahatulan ng parusang pagkakakulong na mula sa reclusin perpetua hanggang reclusin eterna. Ang mukha ni Serafina ay biglang namutla at nagkaroon ng gulo sa kanyang mga mata ng galit at takot. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang abogado. Matthew Alcantara, patuloy ng huwes, at ang lahat ay nakatutok kay Matthew. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla, ngunit mayroong pa ring bakas ng pagmamataas. Ay napatunayang nagkasala ng obstruction of justice, murderous, perjury, at accomplice to murder. Siya ay hinahatpulan ng parusang pagkakakulong na mula sa reclusin temporal hanggang reclusin perpetuo. Si Mateo ay bumagsak sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay dilat sa matinding pagkabilat. Ang kanyang imperyo ay gumumho. Ang kanyang pangalan ay nabahiran. Ang lahat ay tapos na. Ang hustisya ay natamo. Ang mga paghampas ng martilyo ng huwes ay nagpatunay sa katotohanan, at ang liwanag ay nagsimulang sumikat sa madilim na mundo ni Anya. 4. 2.
proseso ng pagpapagaling matapos ang makasaysayang paglilitis, umatras si Anya mula sa limelight. Ang matinding presyo ng media, ang patuloy na atensyon, lahat ng iyon ay nagbigay sa kanya ng matinding pagod. Ang kanyang tagumpay sa korte ay isang mahalagang hakbang, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay saliwa pa rin. Kailangan niya ng oras, ng katahimikan, ng kapayapaan upang maghilom. Pumalik siya sa kanyang pinagmulan, sa payak na baryo ng mangingisda sa Batangas. Dito, ang ingay ng lungsod ay napalitan ng halik ng alon sa dalampasigan, ang sariwang hangin ay umaplos sa kanyang mukha, at ang yakap ng kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng matinding ginhawa. Ang kanyang ina, ama, at mga kapatid ay naghintay sa kanya ng may buong pagmamahal. Hindi nila siya sinisi. Hindi nila siya pinilit na magsalita. Sila ay nariyan lamang, nagbibigay ng tahimik na suporta at pagmamahal na matagal niyang ipinagdamot. Sa loob ng ilang buwan, nanirahan si Anya sa baryo. Tinulungan niya ang kanyang ina sa pagtitinda ng isda, naglakad sa dalampasigan kasama ang kanyang ama at naglaro kasama ang kanyang mga pamangkin. Ang simple at walang malay na buhay ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa Isla Paraiso. Isang araw, bumalik siya sa Isla Paraiso. Hindi para manirahan, kundi para sa isang huling pamamaalan. Sa isang pribadong bahagi ng dalampasigan, kung saan ang buhangin ay simputi ng pulbos at ang tubig ay kulay esmeralda, isinagawa niya ang kanyang sariling ritual para sa kanyang liwanag. Nagdala siya ng isang garland ng sampaguita, ang paborito niyang bulaklak, na simbolo ng kalinisan at pag-asa. Lumuhod siya sa buhangin, ang mga alon ay marahang humahaplos sa kanyang mga paa. Liwanag ko, bulong niya, ang kanyang tinig ay garalgal. Patawarin mo ako, Ana. Hindi kita naprotektahan. Umiyak siya, ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng walang tigil, kasama ng alat ng dagat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang luha ay hindi na luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng pagpapalaya, ng pagtanggap, at ng pagmamahal. Dahan niyang inihulog ang garland ng sampaguita sa dagat. Ang mga bulaklak ay lumutang, dang lumalayo, na tila nagdadala ng kanyang mensahe sa kanyang anak. Hindi kita makakalimutan. Liwanag ko. Ikaw ang aking ilaw. At mula sa iyo, ako ay babangon. Pagkatapos ng ritual, naramdaman ni Anya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang sugat ay hindi pa lubos na naghihilom, ngunit ang paghihilom ay nagsimula na. Natagpuan niya ang lakas sa kanyang sarili at ang liwanag ng kanyang anak ay hindi nawala, kundi naging ilaw na gumagabay sa kanyang buhay. Hindi rin niya kinalimutan si Manang Elena. Sa tulong ng kanyang mga abogado at gamit ang bahagi ng mga nasamsam na arian ni Mateo Alcantara, sinuportahan ni Anya ang pamilya ni Manang Elena. Ang kanilang mga bangka ay naayos, ang kanilang mga anak at apo ay muling nakapasok sa eskwela at ang kanilang maliit na bahay ay naipagawa. Salamat po, anak ko, sabi ni Manang Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat habang niyayakap si Anya ng mahigpit. Pinigyan mo kami ng bagong buhay. Ikaw po ang nagbigay sa akin ng pag-asa, Manang, sagot ni Anya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngayon, oras na para ako naman ang magbigay ng pag-asa sa iba. Akat 3. Ang parola ng pag-asa.
Asa ang biyahe ni Anya pabalik sa buhay ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nare-realize na ang kanyang karanasan, ang kanyang pagbangon mula sa abo, ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang kanyang istorya ay hindi lamang tungkol sa personal na trahedya, ito ay tungkol sa lakas ng loob na lumaban sa kawalan ng katarungan at sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Kaya't, matapos ang kanyang proseso ng pagpapagaling, itinatag niya ang intaliwanag. Ito ay hindi lamang isang simpleng pangalan, ito ay isang pahayag, isang misyon. Liwanag, ang pangalan ng kanyang anak na nawala, ngayon ay nagiging simbolo ng pag-asa para sa lahat. Naipagtulungan siya sa mga abogado, psychologist, social worker, at iba pang organisasyon na may kaparehong adikain. Ang layunin ng intaliwanag ay malinaw upang magbigay ng legal, psikolohikal, at pinansyal na tulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso sa tahanan, sa mga biktima ng manipulasyon, at sa mga natatakot na magsalita. Nais niyang maging tinid para sa mga walang boses, isang kanlungan para sa mga walang matakbuhan, at isang gabay para sa mga nawala ng pag-asa. Si Anya ay naging mukha ng intaliwanag. Hindi na siya nagtatago. Lumabas siya sa publiko, naglakbay sa buong Pilipinas, nagbigay ng mga talumpati sa mga paaralan, mga komunidad at mga kumberensya. Ikinuwento niya ang kanyang istorya hindi upang humingi ng awa, kundi upang magbigay ng lakas. Hindi niyo kailangang manahimik, sabi niya sa bawat biktima na kanyang nakikita. Mayroon kayong karapatan sa katarungan. Mayroon kayong karapatan sa liwanag. Ang bawat pagbabahagi ng kanyang kwento ay tila isang pagkakabit ng isang piraso ng kuryente na nagpapailaw sa mga madilim na sulok ng lipunan. Sa isang malaking kumperensya, sa gitna ng isang entablado na puno ng ilaw, si Anya ay nakatayo. Maraming tao ang nakaupo sa auditorium, lahat ay nakatutok sa kanya. Ang mga ilaw ay sumisikat sa kanya, at sa pagkakataong ito, hindi niya na nararamdaman ang takot. Ang kanyang puting barot saya ay tila sumasalamin sa liwanag. Ang kanyang tindig ay matatag, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang kanyang buhok ay may ilang hibla ng puti na nagpapakita ng kanyang pinagdaanan, ngunit ang kanyang ngiti ay mas malapad, mas matamis, at mas totoo kaysa kailanman. Ang buhay ko po ay puno ng dilim, panimula niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pero natutunan ko po na kahit gaano kadilim ang gabi, mayroong laging liwanag na sumiskat. Ikinuwento niya ang layunin ng kahintaliwanag, ang kanyang mga pangarap para sa kinabukasan, at ang kanyang pananaw para sa isang lipunan kung saan ang bawat babae ay ligtas, pinahahalagahan, at may boses. Ang kanyang talumpati ay nagtapos sa isang malalim na paghinga, at ang kanyang mga mata ay tumingala sa kisame na tila nakikipag-usap sa kanyang anak. Pagkatapos, tumingin siya sa maga, at ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Para sa mga liwanag na hindi kailanman nawala, sabi niya, at ang bawat salita ay tila isang himig. Ang buong bulwagan ay napuno ng palakpakan, ng paghanga, at ng bagong pag-asa. Mula sa mga abo ng kanyang trahedya, si Anya ay naging isang parola, isang liwanag na gumagabay sa libong kababaihan, nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang ilaw ng pag-asa at katarungan ay hindi kailanman mamamatay. Ang kanyang anak, ang kanyang liwanag, ay buhay sa bawat babaeng natulungan ng kanyang pundasyon, sa bawat boses na lumakas, at sa bawat kislap ng pag-asa na sumisikat sa gitna ng dilim.